Nabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang Jesus na taga Nazaret, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, kagalakan ng kaitaasan na mayroong magsasaka na patuloy na nagbubungkal ng lupain na ipinagkatiwala sa bawat isa sa inyo. Mapalad ang nagpapatuloy na laging dumadalo sa piging ng dakilang Ama na laging inihandog sa bawat isa sa inyo sa mayroong gawaing katulad nito. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa maraming hinirang ng dakilang Jesus, nag-iwan siya ng 12 na naging kasama niya habang siya ay nakikitalad sa mundong ibabaw. At ang mga alagad nito, aking may iniibig na mga kapatid, ang siyang tanawi ng sanglibutan, na siya magsisilbing halimbawa sa mga taong nabubuhay sa mundong ibabaw. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang kahalagahan nito sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa? Sila nagsisilbing bibig at mata ng dakilang Panginoon. Silang kamay ng dakilang Panginoon, o aking na iniibig na mga kapatid. Nang ang ebanghelyo ng kaitaasan ay tinuro ng dakilang Panginoon sa mga alagad upang ipalaganap ang kanyang mga salita doon sa mga taong nasa gitna ng kadiliman. O aking mainiibig na mga kapatid, at isa kayo sa mga kaluluwang nabiyayaan ng ebanghelyo ng kaitaasan na mula sa kamangmangan, tinungo ninyo ang karunungan. Mula sa kadiliman, tungo kayo sa kaliwanagan. Ito ngayon ang kahalagahan, o aking may iniibig ng mga kapatid. Ang ebanghelyo ng kaitaasan ay mahalaga sa inyong pag-aaral. Kung kaya nga, ang paalaala lagi ng isang apostol sa inyong mga kalagayan, lumakad kayo ayon sa ebanghelyo ng dakilang Panginoon. Bakit ebanghelyo aking mga iniibig ng mga kapatid? Sapagkat yan ang turo ng kaitaasan. Na kung paano siya naging mabuti, kayo man na naging mabuting mag-aaral, maging mabuting tao sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, saksi kayo sa kalagayan ng inyong kapaligiran sa mga panahong ito. Saksi kayo sa gawin ng tao, sa lipunan niyang ginagalawan. Bagamat nakikilala ng tao na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, subalit lumalago at lumalago ang kasalanan ng tao sa mundong ibabaw. O aking may iniibig na mga kapatid, likas sa tao ang nag-uunahan sa mga bagay na dulot ng sanglibutan, mga bagay na kapagbibigay kabusugan ng isang laman at hindi mga bagay na nagbibigay kabusugan ng kanilang mga espiritu.
Kung kaya nga, tuwakin mga iniibig na mga kapatid, kayo na mga nag-aaral, sa loob ng patunang diway, itinuro na sa bawat isa sa inyo kung paano kayo mamuhay sa mundong ibabaw o aking mga iniibig na mga kapatid. Ano ang wikan ng mga kabataan lagi na sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, daigin ninyo ang sanglibutan. Kung paano nagbatang isang Kristo sa laman, kayo man ay magbabata sa laman, o aking mga iniibig mga kapatid, sapat ilagan ninyo ang paggawa ng kasamaan. Kung kaya nga, tuwaking mga iniibig na mga kapatid, ang ebanghelyo ng kaitasan ay walang sawang ibinibigay sa bawat isa sa inyo upang sa ganon, kayo na nakakita na ng liwanag, ay wag nang bumalik pa sa kadiliman. Kayo na lumalakad na sa tuwid na daan, ay wag lumiko, o aking mga iniibig mga kapatid, sapagkat kapag kayo ay lumiko, naroon, nag-aabang sa inyo ang maraming tukso, maraming problema, maraming salagati sa buhay, na siyang ayaw na ayaw ng mga kaapuan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Bong kaya nga, kapag pigil kayo, ipakita ninyo ang tinatawag na disiplina na isang natutong espiritista sa loob ng patunang diway ay nagiging huwaran, naging modelo ng inyong mga kapwa sa labas ng bakuran ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang panahon na inyong inukol sa inyong pag-aaral, huwag namang masayang o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kinakitaan kayo ng kasipagan ng pagtupad ng iyong mga tungkulin sa loob ng patunang diwa. Kinakitaan kayo ng paghandog ng mga sariling kakuan na buo sa harapan ng dakilang Ama. Huwag namang dumating ang panahon sa inyong mga kalagayan na ang lahat ng inyong mga pinagpagalan ay mawala ng kabuluhan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, mag-ingat ang bawat isa habang kayo'y naglalakad sa mundong ibabaw. Pag-ingatan ninyo ang inyong mga dila. Pag-ingatan ninyo ang inyong mga mata habang kayo humatal sa inyong kapwa. At sa inyong mga pandinig, o aking mga iniibig, mga kapatid, pakinggan lamang ninyo ang tunay na salita ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang linggo, araw ng Panginoon. Kung kaya nga ito aking mga iniibig ng mga kapatid, ihandog ninyo yung mga buong kakuan na buong buo sa harapan ng dakilang Ama upang sa ganon, ang anuman ang natanggap ng inyong mga espiritu pag tuwing merong gawain katulad to'y, huwag namang masayang o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat nasa sa inyo na ang pagpipigil ng laman. Nasa inyo ng pagkatuto o aking mga iniibig na mga kapatid, ang sa nag-aaral sa loob ng patunang diway, taglay na ang kalinisan ng kanyang puso, taglay na ang kaliwanagan ng kanyang kaisipan o aking mga iniibig na mga kapatid. Humayo kayo. Magpatuloy kayo sa inyong pahakbang sa buhay na yan at ilagan ninyo ang mga bagay na kapagbibigay katisuran sa inyong mga sarili. Iwasan ninyo mga bagay na pagbibigay, pagluluoy ninyo mga pananampalataya, bagkos o aking may iniibig, mga kapatid, tanggapin ninyo ang mga bagay na makapagbibigay kasiglahan ninyong pananampalataya upang sa ganun, sa inyong pag-aaral sa loob ng patunang diway, naroon lagi ng bawat isa sa inyo ay nagkakaroon ng maningning na pananampalataya, isang pananampalatayang kailanman hindi kayo mawawalay sa harapan ng dakilang Panginoon. Isang pananampalatayang hindi kayo uurong sa anumang pagsubok sa inyong mga buhay. Isang pananampalatayang
Kahit sumaharap kayo sa hamon ng buhay, patuloy kayong gumagawa ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. O aking mga iniibig na mga kapatid. Marami pang tiisin sa buhay ang dadaan sa inyong mga harapan. Marami pang pag-aaral na inyong harapin sa buhay na yan. Subalit o aking mga iniibig ng mga kapatid, magkaroon kayo ng katapangan. Huwag kayong tumalikod. Ano man ang dumating sa inyong mga buhay sapagkat yan ang nararapat yung dadaanan upang sa ganon, ang kaunlaran ng mga espiritu ay magkaroon ng katuparan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, Dos Corinto, Kapitulo 4, 3 hanggang 6. Pakibasa. Ito po yung nasulat sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 4, verse 3 hanggang 6. Sabi po dito, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Panglima, sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Panghuli, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Punto po. Katotohanan nga o aking mga iniibig na mga kapatid, na inyong pag-aaral sa loob ng Patrang Diway, hinawi na ang talukbong o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang ipinagkakaloob sa inyo ang siyang katotohanan at lantay na katotohanan na nagmumula sa kaitaasan. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu. Huwag siyang managana at maghasing mga buong kakuan at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at lagi na. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa pasimula ng inyong pag-aaral, ang bawat isa ay nakitaan ng kanyang kasipagan sapagkat ang panawagan ng kaitaasan ay tinutugon ng bawat isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na nagsisikap na matugunan ang panawagan ng kaitaasan, nalalaman ng isang mag-aaral na siya ay maraming gampanin, nagaganapin, sapagkat ito'y hindi lamang pag-aaral na kung saan basta tatalikuran.
ito'y hinahanap sa isang mag-aral ang kanyang paninindigan, ang kanyang kakayahan, at ang kanyang katalinuhan. Mga iniibig na mga kapatid, na bagamat kayo ay nasa masalimuot ng kalagayan, ang kaitaasan ay patuloy na gumagabay sa lahat at bawat isa sa inyo upang inyong maipagpatuloy ang inyong umpisahang pag-aaral na kung saan kayo ay sumumpa sa harapan ng dakilang Panginoon na kayo'y magpapatuloy sa inyong pag-aaral upang nang sa gayon ang panahon na inyong ilalagi sa paaralan ay hindi nga masayang. Mga iniibig na mga kapatid, ang espiritu na kung saan laging ang nananalaytay sa bawat kaisipan, damdamin at kalooban ng isang mag-aaral ay patuloy na naghahanap ng mga kasagutan upang nang sa gayon, ito'y kanyang maipagpatuloy ang kanyang pag-angat upang nang sa gayon, sa kanyang landasin ay kanyang matugunan ang pangangailangan ng kanyang espiritu. Ang isang mag-aaral na kung saan tangan-tangan ang ilawanan ng gagaling sa kaitaasan, naway magningning ang inyong ilawan na yan upang nang sa gayon, ang sanlibutan na laging ang dinadaluyan ng maraming pag-aaral ay magkaroon din naman ng kaliwanagan. Mga iniibig na mga kapatid, sa patuloy ng inyong pakikipag-aral dito sa sandaigdigan, malao na ito sa inyong ipinagkakaloob. Sapagkat dito ang mga pag-aaral ay isang ganapin na kung saan ang inyong mga espiritu na laging ang sa inyong ipinupukol ang mga aralin sapagkat sa inyong paglalakbay na nagkakaroon kayo ng matimbang na pagganap ayon sa inyong mga laman. Kung kaya nga't ang kaitaasan ay nagbaba ng mga banal na espiritu upang nang sa gayon magpaalala sa lahat at bawat isa ng kanyang tungkulin, na kayo naririto hindi lamang upang mapaunlad ang inyong mga sariling laman, kundi inyo rin namang mapansin na ang inyong espiritu ay nangangailangan din naman ng inyong pagkalinga. Kung kaya nga't ang kaitaasan ay nagbibigay ng piging sa mga ganitong pagkakataon, sila man ay naghahanda sa mga aralin na sa inyo'y ipagkakaloob sapagkat nalalaman ng isang mag-aral ang kanyang pangangailangan kung kaya nga't siya ay naparito upang ang kanyang aralin ay madugtungan at magkaroon siya ng katalinuhan kung saan niya dadalhin ang mga araling ipinagkakalob sa kanyang harapan, kung ito ba'y ayon sa laman o ayon din naman sa kanyang espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagtalino nga ang inyong mga kaisipan. Huwag nga kayong lumagay sa kung saan lagi nyo na lamang inilalagay ang inyong mga sarili sa mga alanganing kaisipan, sapagkat ang kaisipan, damdamin at kalooban ay hinihingan ng kabuuan upang nang sa gayon kayo na mga nakikipag-aral ayon sa espiritu ay inyong maunawaan at mapatutuhanan ang mga bagay ayon din naman sa espiritu.
Kung magkagayon ang bawat isa na laging nagsasabi na ang Panginoon ang kanilang mga katungkulan, na ang Diyos ang kanilang sinusunod, na kayo'y gumagawa ng kabutihan. Ang kadakilaan ng kaitaasan ay humihingi rin naman sa inyo ng mas mainam at mabuting gawa upang nang sa ganon maialay ng isang mag-aaral sa kanyang harapan. Magsipaglakad nga kayo ayon sa salitang ipinagkakaloob ng kaitaasan. Lumakad nga kayong tuwid tulad din naman na nilakaran ng dakilang Jesus na siya'y naparito dito sa kalupaan. Kung kaya nga sa panahon ng inyong paglalakbay, kayo'y inaasahan na hindi kayo magsasayang. Sa panahon na ang inyong iniukol para sa Panginoon, ay naway mapuspos kayo ng kabanalan, mapuspos kayo ng kaliwanagan upang nang sa gayon sa inyong patuloy na paglalakbay, kayo nga ay maging isang ehemplo. Bilang isang mag-aral, nakakikitaan kayo ng mga aralin na sa inyo isinusubo ng kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na laging sumusunod sa utos ng dakilang Panginoon, naway siyasatin nyo ang inyong mga sarili. Hinihinga ng bawat isa ng katapatan at ng may kabuluhan ang mga pag-aaral ng inyong ginaganapan. Sa panahong ang inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan, ay unti-unti nga ninyong napapanday ang inyong mga sarili sapagkat marami sa inyong mag-aaral na kung saan bagamat ang inyong gawa ay naaayon sa laman, kayo'y kinakikitaan din naman ng katapatan. Subalit, alalahanin ng aking mga minamahal na mga kapatid, lagi na sa inyo ipinagkakaloob ng kaitaasan ng kaliwanagan upang nang sa gayon ang katapatan na yan na inyong pinagkakaloob sa inyong mga gawain naway gayon din naman inyong maipagkaloob ng tapat ng paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya dito ko kayo iiwan sa mga mapalad na aralin na ito at muli inyong ipagkaloob ng kabuuan ng inyong mga sarili at ang kapayapaan at ang pag-ibig na laging ang ipinagkakalob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ang siyang maghari sa lahat mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang Panginoon ay laging gumagabay sa bawat isa, sa mga bawat hibik at bawat panalangin na nagmumula sa isang malinis na puso. Ito ang kanyang patnubay na lagi ibinibigay na ang bawat isa ay laging makaalala ng bawat kabiyaang kanyang ipinagkakaloob. Subalit ano nga ang kadahilanan ng tao upang sa mahabang panahon na pagbibigay ng dakilang Panginoon sa mga bawat patutuo
narito ang kanyang puso ay nagkakaroon pa rin ng pag-aalinlangan. Mga iniibig na mga kapatid, humiling nga kayo ng may kalinisan mula sa inyong mga puso. Na ang bawat niyong paghingi ay lakipan niyo ng tunay na pananampalataya. Nang upang sa gayon, ang kapayapaan ng inyong mga sarili na dapat niyong matamo ay manatili sa bawat sandali ng inyong mga buhay, ng inyong mga paggawa. Huwag nga ninyong guluhin ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga puso, sapagkat nasaan na ang karunungan na lagi sa inyong itinuturo kung ang mga bagay at umunting kadahilan ng iyan ay di ninyo maganap. Katotohanan, siya sa atin yung lagi na ang inyong mga sarili. Tunay bagang inangkin nyo ang bawat sagot ng dakilang Panginoon o naroon pa rin ang mga pag-alinlangan at tila baga ang mga bagay na yan ay di nyo natamo. At ano nga ang mga bagay sa inyong inaakala na inang natamo? Ang bawat bagang kahinaan, ang bawat bagang kalungkutan, ang bawat bagang pagnanasa na lagi nang inaalok ng sanglibutan ito. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay tinuturuan lagi na upang siya ay maging handa sa lahat ng mga bagay na kanyang haharapin. Upang sa pamamagitan ng mga yan, kayo sa inyong mga sarili ang unang magkaroon ng kagantihan ng mga bagay na dapat niyong tamuhin mula sa kaitaasan. Kaya kung ano man ang mga bagay na inihaharap ng dakilang Panginoon sa inyong mga buhay, tunay na ipakita nyo ang inyong mga natutunan, ang katalinuhan na inyong natamo. Subalit ko ang mga bagay na yan ay di nyo lalakipan ng tunay na pananampalataya. Ang lahat ng yan ay tunay na magiging baog sa inyong harapan. Inyong alalahanin ng dakilang Panginoon ay tumitingin sa bawat paggawa ng bawat isa. Kung paano siya gumagawa. Gumagawa ba siya ng may kahinahunan? Gumagawa ba siya ng may pananampalataya? Gumagawa ba siya ng may pag-ibig mula sa kanyang puso? Napag-uunawa niya ba ang kadahilanan sa likod na mga aral na kanyang tinatamo? Mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ng kaitaasan na ang bawat isa sa para lang inyong kinasadlakan ay lagi niyong hinahanap ang kapayapaan mula sa mga bagay na inyong nakikita na kung saan kayo ay nagkakaroon ng kagulumihanan. Tunay, sino nga ang di maghahanap ng mga bagay nito samantalang nagnanais siyang sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon? Subalit ang mga bagay na yan ay napupunta lamang sa inyong mga sarili. Hindi bagat marapat din naman na inyong naisin mula sa mga pag-aaral na yan kayo ay mapagkatiwalaan ng dakilang Panginoon ng kanyang mga gawain, ng kanyang mga layunin na hindi lamang laging nabubunsod
sa kung ano ang nais niyong maganap sa inyong mga sarili. Dito ngayon papasok ang isang layuning sa inyo itinuturo. Ano nga ba ang kadahilanan ng buhay na yan na ginagalaw nyo sa inyong mga sarili? Ito lang ba'y baging nabubunsod sa inyong mga kagustuhan? O ang layunin baga ng dakilang Panginoon ay inyo rin namang ginugusto at naaalala? Tinuturuan ng bawat isa na kung ano ang kaisipan ng dakilang Panginoon upang kung sa gayon ang inyong kaisipan ay maging kaisa niya. Subalit kung hindi nyo nga tunay na iibigin ng dakilang Panginoon at siya inyong kikilalanin, paano nyo nga malalaman ang kanyang mga tunay na layunin sa bawat isa sa inyo? Ang dakilang Panginoon ay tunay na nagtuturo at tunay na magliligtas sa bawat isa. Subalit kayo ay tuturuan mula sa paunang hakbang hanggang sa inyong matamo ang tinatawag na kawagasan. At kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa kapanahunang ito ay tinuturuan upang ang bawat isa ay maglinis. At bakit gano'n ang inyong pagtuturo sa bawat isa sa inyo? Upang ang bawat isa ay tunay na maging handa na gumanap ng kanyang kalooban. Kaya't ito ang inyong tanungin sa inyong mga sarili. Sa haba ng panahon ng inyong pag-aaral, tunay bagang nahahanda na ang bawat isa? Na inyong kayang tanggapin kung ano ang kalooban at pag-uutos ng dakilang Panginoon sa inyong mga buhay? Tunay bagang kayo ng talakda ng lahat ng bagay na ninanasan ng inyong mga puso at palitan ng isang malinis at puso na nanggagaling sa dakilang Panginoon? Ang mga bagay na ito ay mga layunin ng kaitaasan upang ang bawat isa ay tunay na mangagsikap. Ano nga ba ang tinutungo ng layunin ng buhay na yan? Ang layunin bagang yan ay tinutungo lamang ang mga bahagi ng inyong mga pangarap o ang pangarap ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan ko ang bawat isa ay magbibigay ng kusa sa kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon sa bahagi ng kanyang paggawa. Tunay ng pamamaraan ng dakilang Panginoon kailanman ay di magliligaw sa bawat isa. Subalit sa isang mahinang pananampalataya, naroroong papasok ang tukso ng pag-aalinlangan. Alisin nga ninyo ang mga bagay na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid. At lawakan nyo ang inyong mga kaisipan upang unawain ang kanyang kalooban. Kaya nga't ang palagi ang pakikipag-usap sa dakilang Panginoon, na inyong mga sarili ang siyang laging magpapaalala kung ano nga ang layuning dapat mabunsod sa inyong mga katauhan. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan upang minsan pa ang bawat isa sa kanyang pagsisikap ay magkaroon ng kabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. At muli, aking iiwan ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Tunay nga, bawat isa ay tumatalima ayon sa salita ng dakilang Panginoon na ito
ang nagbibigay lakas ng pananampalataya sa bawat isa. Tunay na ang pagsisikap ng bawat kaluluwa ay ito ay nagbibigay sa kanila ng kaluwagan ayon sa kanilang kalooban, sapagkat nalalaman ng bawat kaluluwa mayroong isang Diyos na ang pag-ibig ay laging nasa kanyang mga anak. O mga iniibig kong mga kapatid, kailan mga panahon na ang salita ng dakilang Panginoon ay mananatili sa bawat kaluluwa, na hindi mabahira ng anuman karumihan sa kanyang puso. Gumagawa ng mayroon sa kalooban ng dakilang Panginoon, na ito ang hinihintay ng kaitasan sa bawat mag-aaral. Tunay na buo ang kalooban ng bawat isa na pumasok sa isang paaralan na inaakala ng bawat isa na ito ay magpapalakas ng pananampalataya sa dakilang Panginoon. Siya ang tunay at nakapangyayari sa bawat mag-aaral. Ngunit ano ang sa inyo'y laging pinaalala? Nasaan man sulok, malagay ang bawat isa. Tunay nga na hindi lamang kabaitan ang inyong gagawin, kung hindi ang isang salita ng dakilang Panginoon na mayroong kabanalan sa inyong puso na ito'y sasagawa. Maging lalo na sa loob ng inyong tahanan at maging sa labas. Sapagkat ang Panginoon ay tunay nga na ito ay nagbibigay ng kalakasan sa bawat sumusunod sa kanyang mga utos. Mga biyaya na pinagkatiwala sa bawat isa na kung paano ito gagampanan. Sapagkat na panahon sa bawat kaluluwa na hindi lamang kabaitan ayon sa laman ang inyong sakatuparan, kung hindi higit sa lahat maganap ang anumang salita ayon sa Espiritu na ito inyong gampanan na pinagkatiwala sa bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid, naway maging sapat ang kanawaan ng mga nakakarinig ng mga salita na mula sa kaitaasan. Sapagkat kung ito ay magkukulang, manatili ang bawat isa na gumagawa ayon sa laman. Kayo na pinili sa pag-aaral ayon sa Espiritu, nadadaman niyo ba ang mga turo na mula sa kaitaasan? Na ito ba ay nasusunod at inyong ginagawa ayon sa kalooban ng dakilang Ama? O ginagawa niyo lamang ito ayon sa kaluwagan ng inyong panahon? Mga iniibig kong mga kapatid, ang panahon ay binigay sa bawat isa upang mag-aral at magpakatibay at ipakita sa dakilang Panginoon na siya ay karapat-dapat sa pananampalataya na kanyang inuukol. Sapagkat kung ito ay tunay nga sa inyong puso, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay inyo na nga, na ito'y inyong napalawak sa inyong mga kalagayan. Kayo naging isang tunay
na inirang ng dakilang Panginoon. Na kung papaano, na tulad ng una, na pinagkatiwalaan sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kayo rin ay ganon, na inyong nabubuo ang mga salita na mula sa kaitaasan na kung papaano ang mga gawaing kabanalan ay kayo nakikahikayat ng mga bang espiritu na ito'y nakapag-aaral din patungo sa Panginoon na tulad mo na inaaralan ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga, marami sa paligid ang naghahanap ng tunay na kaliwanagan. Sino nga ang magiging kasangkapan at pagkatiwalaan ng dakilang Panginoon upang gumanap ng mga bagay na yan nang sa ganon matulungan ang maraming kaluluwa. Mga iniibig kong mga kapatid, hindi sapat ang pumasok sa isang paturuan na makarinig lamang ng mga salita o magsalita, magpaliwanag ng ayon sa kanyang kalooban. Hinahanap ng kaitaasan ang bahagi ng dakilang Panginoon na kanyang aral na ibinaba, na ito ang hinihintay sa bawat kaluluwa. Na ibuka ang inyong mga bibig sa mga salitang kabanalan, nakahikay, nagbibigay ng liwanag doon sa mga madilim na lugar, na kung papaano ito maliliwanagan na tulad mo na tumatanggap ng liwanag mula sa kaitaasan. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay magsikap at huwag niyong hindahin ang anumang bahagi ng kahirapan ng laman na inyong naramdaman. Sapagkat siyang tunay, ito ang isang patotoo na mula sa isang Kristo na nakatupad o naaganap mula sa dakilang Ama. Kayo rin ay babahagi sa mga bagay na naramdaman ng isang dakilang Diyos. Kaya huwag niyong itong katakutan kung hindi inyong ikasiya, sapagkat ang dakilang Ama ay suma sa bawat isa na kung paano ang pagtupad ng isang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay isang kagalakan sa kaitaasan na ang katagumpayan ng bawat kaluluwa na nag-aaral sa libutan ay tunay ngang natuto na at ito itinanggap nila ng maluwag sa kanilang puso ang pagganap ng tungkulin na ipinagkaloob ng dakilang Ama sa bawat isa. At muli iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang inihandog para sa aking mga minamahal mga kapatid, mula ngayon at magpakailanpaman. Ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nagbubunga ng mabuti at higit na lalo tunay nga itong karapat-dapat ninyong angkinin, aking mga iniibig na mga kapatid. Na sa pamamagitan nga nito, bawat isa sa inyo ay nagnanasang magbago. Bawat isa sa inyo ay tunay ngang naghahanap ng katotohanan. Pinagtsatsagaan ng aking mga iniibig na mga kapatid na kung ano man ang sa inyo'y tunay na makita, ano man ang tunay na makapagbibigay kaluguran sa harapan ng dakilang Panginoon, narito kayong binibigyan nga ninyo ng panahon ang inyong mga sarili upang ang bahagi ng kaitaasan ay tunay nga ninyong makita at higit na lalo tunay na bumalot sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, na patuloy na naghahandog at higit na lalo, patuloy na nagbibigay panahon. Narito ba kayong banal? Narito ba kayo upang naisin ninyo sa inyong mga pagkatao
na hindi lamang kayo mga pagsisipagsalita ng mga bagay dito sa sanglibutan, bagkus kayo'y narito upang sa inyong mga sarili tatanggapin nga ninyo ng mayroong kabuuan ang bahagi ng kaitaasan. Lilinangin ang inyong mga espiritu, bubuhayin nga ninyo sa inyong mga pagkatao ang kanyang handog upang ito'y maging isang matibay na sandata at higit na lalo tunay ngang maging isang mainam na bunga sa inyong mga pagkatao. Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili ang kahalagahan ng isang pag-aaral na patuloy kayong naghahandog, patuloy nga ninyong nililinis ang inyong mga pagkatao sa kanyang paturuan, sapagkat malibang makita ng tao ang kanyang layunin na makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon, na makasunod sa kanyang mga salita, malibang makita nito aking mga iniibig na mga kapatid, patuloy kayong magiging isang mangmang sa sanglibutang ito at higit na lalo sa harapan ng dakilang Panginoon. Na sa pamamagitan nga ng inyong mga karunungan, narito kayong naghahangad, narito kayong ibinibigay ninyo ang inyong katwiran, ang inyong buong pagkatao, na kailanman na hindi na nga kayo tatalikod sa kanyang mga batas at sa kanyang mga pangaral, kailanman na hindi na nga kayo tatalikod sa kanyang mga utos, sapagkat nalalaman ninyo sa inyong mga sarili saan nga kayo patutungo, kanino nga kayo susunod, sino ang sa inyo ay tunay na tutularan upang kayo ay tunay na maging isang banal. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, ano nga bang inyong ninanais sa inyong mga pagkatao? Ito ba ang inyong ninanais sa aking mga iniibig na mga kapatid? O kayo sa inyong mga sarili naroon po rin ang isang karupukan ng isang kaakuhan sa inyong mga pagkatao, na bagamat ang buhay na ito ay tunay ngang nagtuturo, naroon pa rin ang paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, upang ang mga hindi karapat-dapat ay tunay nyo ngang maalis sa inyong mga sarili. Sapagkat aking mga inibig na mga kapatid, inihahandog ninyo ng dapat at karapat-dapat ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano ngang mga paggalaw ng inyong mga kaisipan ang sa inyo'y tunay na itataboy upang ito ay tunay na maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang inyong kailangang linisin sa inyong mga pagkatao, na bagamat ang kahinaan ng isang lamang iyan ay nariyan, narito kayo ang inyong mga espiritu'y muling magbabalik at higit na lalo muli ninyong lilinangin sa inyong mga katwiran upang kayo ay tunay na maging matatag sa buhay na ito. Hindi naman kayo aking mga iniibig na mga kapatid, na mga isang mag-aral, bagkus bawat isa sa inyo ay tunay ngang pipinuhin, tunay nga kayong bubungahin ng mainam, sapagkat ang tama at mainam lamang sa harapan ng dakilang Panginoon ang siyang mananatili sa inyong mga pagkatao. Mga minamahal ko, ninanais ba ninyong mapunan ang inyong mga sarili ng karapat-dapat at kabanalan? Ninanais ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay tunay na makaganap sa paturuan ng dakilang Panginoon? O kayo sa inyong mga sarili patuloy pa rin ninanais ang mga bagay na walang kabuluhan na patuloy na mawawala sa sanglibutang ito, sapagkat ang bawat isa sa inyo may kalakasan, ang bawat isa sa inyo ay tunay nga ninyong buhayin ang inyong mga espiritu upang kayo ay tunay na makabalik sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Ito'y nagsisimula sa inyong mga pagkatao. Ito ang binubunga ng kabutihan ng dakilang Panginoon, na kayo ay tunay na kanyang pag-ibig, na kayo ay tunay na bunga at handog na pinupuno at inisinasaayos upang kayo ay tunay na makahalimbog sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga minamahal ko, bakit nga ba kayo nabubuhay sa sanglibutang ito? Bakit nyo nga binibigay ang bawat panahon ang inyong mga sarili? Bakit nyo nga nakikita na kayo ay tunay na lumalakad sa harapan ng dakilang Panginoon? Ito nga ang inyong makitang layunin ng pagbabago sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid,
na sa inyong mga pagkatao, hindi lamang kayo mabubuhay sa sanglibutang ito tulad sa mga musmus, bagkus kayo ay tunay, unti-unti, banay-banay, nagkakaroon ng isang progreso sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat narito kayong mga sundalo ng kaitaasan, inihahandog nga ninyong buo at banal ang inyong mga sisidlan. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, bawat isa sa inyo ay may layunin, bawat isa sa inyo ay tunay ng nakakabuo ng bahagi. Ito nga ba ang sa inyo'y tunay na itinuturo? Ito nga ba ay para sa Panginoon? Ito nga ba inyong binubuo sapagkat narito kayong naghahandog sa kanyang harapan? Mga iniibig na mga kapatid, makita nga nawa ninyo ang inyong mga sariling karapat-dapat sa kanyang harapan upang sa inyong mga pagkatao, hindi na nga kayo magkakamali pa, hindi na nga kayo tatalikod pa sa kanyang mga utos, bagkus kayo ay tunay na naghahandog ng mayroong kabanalan sa kanyang harapan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako sa inyo'y nagbibigay buhay. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Aking ang mga inibig na mga kapatid, saan nga bagay pinagkakaloob ng bawat isang kanilang karasan sa pang-araw-araw na ipinagkakaloob ng kaitasan ng isang buhay na ginagalawa ng isang ako sa mundo ng mga hugis. Ang korasang bang ito'y nakalaan upang maglingkod sa dakilang Panginoon? O ito'y nilalahad ng tao upang magawa ang kanyang naisin sa ikadadama ng kanyang laman? Kayo na inaaralan ng kaitaasan upang timbangin ang inyong mga puso sa mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo pa rin ba ang mga lumang tao na nadadarang at pilit na bumabalik sa bahagi na tinalikdan na ng inyong mga espiritu? Na kung gaano ang pag-aaral na sa inyo'y nilalahad, pilit na naroon ang mga piring, na kayo din mismo ang naglalagay sa inyong mga mata upang hindi makita ang kaliwanagang nagmumula sa kaitaasan. Ilan pa nga bang pag-aaral ang sa inyo'y pagkakaloob upang ang inyong mga puso'y maging buo na magsipaglingkod sa harapan ng dakilang Ama? Ilang tinig pa ang bababa upang ang inyong mga puso'y magsumamong gumawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon at buksan ang inyong mga karinlang sa mga aral at turo ng kaitaasan. Sapagkat gaano man ang salita'y ipagkaloob sa inyo, aking mga iniibig, kung kayo'y tulad sa maduming sisidlan, saan ilalagay ng kaitaasan ang kanyang kabiyayaan, ang kanyang salita, ang kanyang ebanghelyo? Kaya't kayo'y nariyan sa inyong mga upuan, hindi lamang upang makarinig, kundi upang kayo'y magsipagtalima sa pag-aaral sa dakilang Panginoon. Sapagkat hindi lamang niya ipinagkakaloob sa inyo ang mga salitang buhay na maglilinis at magdadala sa inyong mga espiritu sa tamang daan, kung hindi pinagkakaloob din sa inyo ng kaitaasan ng mga pag-aaral upang kayo man
ay maging mga mabuting tagapagturo, na maging kaisa ng dakilang Panginoon sa kanyang layunin, na maging instrumento ng kanyang karunungan, na hindi lamang kayo tigatanggap ng bahaging nagmumula sa kalangitan, kung hindi kayo'y maging buhay na tigadiwa, na kung papaano ipinapakilala ng Panginoon ng kanyang karunungan, ay ganun din kayo aking mga iniibig na tumatanggap at gumagawa at naglalahad ng kanyang karunungan sa karamihan. Kaya't aking mga iniibig, kung ninanais ng bawat isang magkaroon ng kaayusan ng kanyang sarili, ay simulan ninyo sa tamang paglilingkod, sa tamang paggawa, sa tamang pagkikiniig, sa dakilang Panginoon, at sa pagsunod sa kanyang mga turo at aral, na gumagawa kayo ng may kabuuan sa inyong mga puso't kaisipan, na ang Panginoon ang siyang higit sa inyong mga buhay. Wala nang iba. Dito ko sa inyo iiwan ang pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y managana ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos, nauunawaan niyo ba kung gaano kahalaga ang bawat salita ng gagaling sa bibig ng isang Diyos? Nauunawaan niyo ba ang mga bagay na ninanasa ng Panginoon na inyong matanggap, na inyong makuha, na inyong matutunan at lalo't higit inyong maisagawa? Bagamat ang kabuuan na hinahanap sa tao ay ang kanyang sariling pagsuko sa harapan ng Diyos, upang ang pag-ibig na taglay-taglay ng kanyang puso ay hindi lamang masalig sa sanglibutan, kundi masalig sa tinatawag ninyong katotohanan. Tunay, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit kailanman ang salita ng Panginoon ay hindi lilipas hanggang sa ito ay maganap. Paano nga ba ito mangyayari? Aking mga iniibig, makikita niyo nga ba ang sanglibutang ito na nadudurog sa inyong mga paningin? Makikita niyo nga ba ang bawat bahagi na mga tinatawag niyong bituin ay mga laglag upang ang katotohanan na yan ay maging totoo sa inyong harapan? Ano ang katwirang ipinakikilala sa bawat isa? Bakit ang Diyos ay nagpapakilala ng katotohanan? Bakit ang Diyos patuloy na nagtuturo ng tinatawag niyong kabutihan at kabanalan? Bawat isa ay nasa paaralan. Ano ang mayroon sa isang paaralan na dapat ninyong matutunan? Nakita ninyo ang inyong mga sarili, gumagalaw, nakikipamuhay, at tulad kayo sa may isang taong may karapatan, gawin ng kanyang ibig ayon sa kanyang layunin. Nakita rin ninyo kung paano nyo winawaldas o pinakikinabangan ang buhay na yan. Nakita rin ninyo at nadama ninyo bawat isang tinatawag niyong kapwa. Gawin mang itong inyong kahinlog o hindi, sila'y nakikibahagi sa bawat isa sa inyo. Ano ang lahat ng ito na mayroon sa sanglibutan? Na inyong natatanganan? Na inyong nakikita? Na inyong nadarama? At higit sa lahat, nagpapagalaw sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban? Na ang kabuuan na ito ay nagbibigay sa iyo ng mga karanasan. Nagbibigay sa iyo ng mga alaala na inuukit mo sa sarili mong plakamental. Ano ang magiging kabuluhan nito sa iyong buhay?
Ano ang magiging kabuluhan nito sa layunin ng iyong espiritu kung ang nilalayon na ipinakikilala ay sundin ng tao ang kalooban ng Diyos? Nakita niyo ba ang sarili niyo sa daan na patungo sa Panginoon? Nakita ba ninyo ang inyong pakikipagtiis, kabahagi sa pinagtiisan ng isang Kristo? Nakita ba ninyo sa dami ng karunungang inyong natipon, ito ba yung karunungang ipinakilala ng Panginoon ayon sa Espiritu? At kung kayo'y naging saksi at nakakita ng mga tanda, ito ba yung tanda na ipinakilala ng Panginoon upang ang bawat isa tunay nga hindi lamang siya nakakakita, ngunit nauunawaan niya ang bawat bagay na kanyang nakikita? Malawak ang karunungan, pero pinipilit ng taong tanganan sa kanyang palad. Marahil, ito ang kadahilanan kung bakit ang tao ay nagpipilit yakapin ang lahat ng bagay na mula sa Diyos, bagamat ang kaalaman ay hindi pa lubos sa Kanya. Lagi na natutupad ang sinasabi, hindi kayo maiiba sa karanasan ng mga unang tao o unang mga taga-Israelita, na sa panahon ng mukha ni Moises ay nagliwanag, ang mukha ni Moises ay kanilang tinakpan, o sila'y nagtakip ng mukha sapagkat hindi lang matitigan ang kalwatian na nandoon. Ano kayo, aking mga iniibig? Ano ang kaya niyong titigan? Ano ang kaya niyong pagmasdan? Ano ang kaya niyong tanggapin? Ano ang kaya niyong hawakan? Ano ang kaya niyong ibigin? Sapagkat dito pumapaloob ang bawat kakayanan at kaangkinan ng isang tao sa mga bagay na pinipilit niyang kunin, sa mga bagay na pinipilit niyang ibigay sa kanyang sarili, at inaakala niya kung siya'y marami ng mga bahaging ito rin ang larawan ng kaparaanan upang siya'y makapagkawang gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig, bawat isa na tinuturuan ayon sa Espiritu, siya'y nagtatanggal ng kanyang lambong sa kanyang sariling muka upang makita niya ang katotohanan. Ngunit paano kayo magtatanggal ng lambong na yan? Kung sa pamamagitan ng lambong na yan ay nararamdaman ninyo ang inyong sariling kabuuan, sapagkat hindi nyo na ninanasang tanawin pa ang higit na mas malawak na bahagi ng katotohanan. Naunawaan nyo ba kung hanggang saan lang ang inyong matatanaw? Ang inyong mauunawaan kung mananatili sa inyo ang lambong ng kamangmangan? Hanggang doon lamang, aking mga iniibig, sa mga bagay na lumilipas. Hanggang doon lamang sa mga bagay na nagpapasaya sa inyong puso, na hanggang ngayon ay pinipilit yung patagalin at angkinin, ngunit pinalilipas lamang ng panahon. Doon lang din sa mga bagay na nagbibigay kayo ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong lakas, na pagkadakay lilipas din at mawawala ng kabuluhan, at ano ang maiiwan sa bawat puso? Ang mga bagay na walang kabuluhan, sapagkat lahat ay inukit ayon sa sanglibutan. Kaya nga sa paralan ng Panginoon, paano kayo tinuturuan? Binubuhay sa bawat isang mag-aaral ang kamalayan ng isang espiritu. Sapagkat kung ang kamalayan ng inyong espiritu ay buhay, mauunawaan nyo ang salita pala ng Diyos ay hindi niya ipinalakad sa sanglibutan upang ang sanglibutan ang makinabang, upang ang inyong espiritu ang magkaroon ng kaalaman. Kulang ba ang kaalaman ng inyong mga espiritu? Hindi ba kayo mula sa Diyos at kayo kanyang wangis? Ano ang kulang sa isang wangis ng Diyos na nasa bawat isa? Ano ang nawala sa kanya sa kapanahunan na siya'y nagtalusira sa harapan ng Diyos? Ano ang itinuturo sa kanya? Kung paanong ipinakilala ang kahinaan ng tinatawag niyong Eva at Adan, ito pa rin ang kahinaan ninyo. Madali kayong maharuyo, aking mga iniibig, sa mga bagay na meron sa sanglibutan. Hindi ba ganun din ang nangyari sa isang Eva at Adan? Sa mga payak na salita na sinasabi sa kanila, nakalimutan nila ang bilin ng Diyos.
Nakalimutan nila na sila pala'y nangako sa harapan ng Diyos. Kayo aking mga iniibig na mga kapatid, dinamitan ng laman, naalala niyo ba ang salita ng Diyos? Naalala niyo ba ang inyong mga ipinangako sa harapan niya? Naaalala pa ba ninyo kung sino kayo? Sapagkat kung ang pagkakilala kung sino kayo ay wala na sa inyong bahagi ng pang-alala, ano nga ba ang kabuluhan pa ng mga bagay na sa Panginoon kung lagi rin yung nagpapaalala sa inyo at pagmamasdan ninyo ay ang sanglibutan? Hindi nga ba nyo kikilalanin na kayo ay taga-sanglibutan? Ang paalala ay binibigay sapagkat ang tao ay nakakalimot. Ang paalala ay binibigay sapagkat ang tao ay tumatalikod. Ang paalala ay binibigay upang maipaunawa ang katotohanan sa bawat isa. Walang salita ng Diyos na walang kabuluhan, aking mga iniibig. Sapagkat ang salita ng Diyos, kung inyong tatanganan, ito ay makapangyarihan. At anong gagawin ng kapangyarihan ng Diyos ayon sa Ebanghelyo? Ang bawat isa na dito ay tumatangan. Siya ang unang makakatikim ng tunay na pagbabago ng kabanalan sa kanyang sarili upang siya rin mismo ay maging saksi ng Diyos na ang salita pala ng Panginoon ay buhay. Sapagkat narito, ang unang pagbabago ay naganap sa kanya na nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya nga marami nagsasalita ng mga bagay ayon sa Ebanghelyo. Nadama niyo ba ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga bibig? Naramdaman niyo ba mula sa kanilang tinig ang bahagi ng Diyos sa inyong mga pagkatao? Sapagkat kung ang katotohanan na lumalabas sa bibig ng tao mula sa Diyos, hindi maaari aking mga iniibig na ang inyong mga espiritu ay magiging pipi. Hindi rin magiging maaari na ang sino mang tagapakinig ayon sa espiritu ay hindi makakadama niyan. Sapagkat bawat bagay ayon sa espiritu, dumoroon ang kapangyarihan ng Diyos. Ano pat bawat isa'y makakadama nito, sapagkat dumoroon ang katotohanan ng kanyang kapangyarihan. Tunay, maraming bibig ang nagsasalita at nagsasabi ng Diyos ko, Diyos ko. Pero lagi na sa bawat puso ay sinisiyasat ng Panginoon kung sino ang may malinis na kalooban. Lagi na sisiyasatin ng Panginoon sa bawat puso na yan kung anong meron kayong uri ng yaman. Lagi na mula sa puso na yan hahanapin ang kalinisan, sapagkat tangi ang may malinis na puso ang nagkakaroon ng karapatan na makita ang mukha ng Diyos. Gusto niyo nga bang makita ang mukha ng Diyos? Sapagkat ito ang mga hamon sa bawat isang mananampalataya. Bagamat naririnig niyo na ang lahat ng yan, ano ang nagiging kabuluhan sa inyong pagkatao? Nagkakaroon ba kayo ng layunin upang matupad ang iniibig ng Panginoon? O lagi kayong dumudoon sa inyong mga ibig sapagkat narito ito pang nagpapaligaya sa inyong mga puso? Tunay, lahat ng ito ay tatawaging paalala. Sapagkat lagi na ninanasa ng dakilang Panginoon na matanggal ang lambong na yan sa inyong mga pagkatao. Ngunit kung lagi nang kayo mismo ang naglalagay ng lambong na yan at pinipilit nyo pa ang bawat inyong iniibig, higit sa kalooban ng Panginoon, hindi rin kayo pipigilan ng Diyos sa aking mga iniibig. Sapagkat lagi na ang ninanasa ng Panginoong naglilingkod sa kanyang pangalan ay nagbibigay ng kanyang sarili na kusang loob. Buo at hindi kulang. Nang sinumang naghahandang ibigay ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos na kusang loob, ano ang kanyang unang gagawin? Ito'y kanyang lilinisin. Hindi kayo tatawaging tunay na maglilingkod sa harapan ng Diyos kung naninirahan pa sa inyo ang karumihan na nakuha niyo sa sanglibutan. Nauunawaan niyo ba aking mga iniibig? Kung sino lamang ang nasa harapan ng Diyos, ang mga banal.
Nauunawaan niyo ba kung gaano kalinis ang isang banal? Ito ang nakakapaglingkod sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sa paralan ng Panginoon, bakit kayo inilagay sa sanglibutan? Na ang sanglibutan pala ay nagiging hamon sa inyo, na kung hindi nyo mapagtatagumpayan, kayo ay narurumihan. Ano ang kabuluhan nito? Nilagay ba kayo ng Diyos sa kalagayan ng isang paralan upang kayo'y matukso? Upang lagi na kayo nagtatampisaw sa putikan? Ito bang inaakala ninyo sa paralan ng Panginoon? Iniisip ba ninyo, aking mga iniibig, ang Diyos ay lumikha ng mga bagay upang ang tao ay marumihan? Upang ang tao ay magkasala? Kung ang nilalayo ng Panginoon, lahat ay gawing banal. Anong nasa puso ng tao? Anong pangunawa ng tao sa likhain ng Diyos? May iba pa nga ba kayo, aking mga iniibig? Sa simpleng Eva at Adan, na naging ehemplo ng kasulatan? Kaya nga, bagamat ninanasa nyo na ang karunungan ay dumating ayon sa kaantasang may kataasan, ngunit kung ang payak na katotohanan ay hindi nyo matanganan, paano kayo pagkakatiwalaan ng mas mabigat na karunungan? Kung ang maliit na responsibilidad mula sa inyong sarili ay hindi nyo mapagtagumpayan, paano kayo magiging alipin ng Diyos na tumatangan ng isang uri ng responsibilidad higit pa sa kanyang sarili? Bawat isa'y nagnanasang tawagin siyang tagapaglingkod ng Panginoon sapagkat nandun nga ang tunay na karangalan. Pero sino ang karapat-dapat? Sino ang nagtindig ng isang pangarap mula sa kanyang puso na siya'y tawaging tagapaglingkod sa pangalan ng isang Diyos? Na hindi niya ginawa ng kanyang sarili ng pagsisikap upang ito'y linisin at ayusin at bigyan ng katalinuhan ayon sa Espiritu. Napagmasdan niyo ba o nabasa niyo ba ang kasaysayan? Kung gaano katatalinong mga kaluluwa ang binigyan ng pagkakataong mula noon hanggang ngayon, pero iilan lamang ang nagtagumpay. Sapagkat bagamat lahat ay matatalino na, sinisiyasat ng Diyos ang bawat puso. Kaya nga ang hinahangad ng Diyos ay hindi na matalino, kundi isa ng banal, sapagkat tangi ang banal lamang ang tutupad sa kalooban ng Diyos. Hindi na kayo mangmang, aking mga iniibig, kung yan ang ibig niyong maunawaan. Kayo'y maaalam, sapagkat naiintindihan niyo na ang sinasabi ng kasulatan. Nagkakaroon na rin ang puso niyo ng pag-antig sa panahon na kayo nagkakamali at sumusuway sa kanyang kalooban, sapagkat nariyan sa inyo ang isang budhi na laging nanunumbat sa panahon na kayo'y nagkakamali. Pero ano ang lahat ng ito? Nananatili lamang sa isang pagkatao, pero hindi nagkakaroon ng kaparaanan upang ang tunay na ako na yan ay magsikap na talagang ilayo ang kanyang sarili sa tinatawag na putikan. Kaya nga, sa buhay na ito, anong salita ang hindi nyo narinig na nagmumula sa Diyos? Anong katotohanan ang itinago na hindi nyo natuklasan? Ano ang kabutihan na ipinakilala na hindi nyo nadama? Ano ang pag-ibig na pilit pinubuhay sa isang pagkatao na hindi kayo nabahaginan? Lahat at bawat isa ay mayroon, sapagkat ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Pantay-pantay, bawat isa ay may bahagi saan mang larangan ng buhay, anumang uri ng kalagayan. Ngunit, kung hindi rin kayo magkakaroon ng tamang karunungan at katalinuhan at lagi kayong namumuhay ayon sa kamangmangan, hindi nyo pakikinabangan ang mga bagay na naaayon
sa Panginoon, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit pa sa karunungan ng sanglibutan ang kinakailangan upang ito'y matanganan. Higit pa sa alam ng dalawa niyong palad na maisahod upang sumahod ng biyaya upang matanganan niyo ang katotohanan. Sapagkat lahat ng yan, aking mga iniibig, bago pa lang ang bawat isa sa inyo, ay bigyan muli ng isa pang laman. Lahat ay nailatag na sa paaralan upang sino mang kaluluwa na dito ay mag-aaral, hindi niya sasabihin sa kanyang puso na hindi niya narinig ang katotohanan, na hindi niya nakita ang isang patotoo. Sapagkat tunay aking mga iniibig, kung ang tao ay nagkakasala at siya'y nanunumbat dahil ang mga bahagi na kanyang natagpuan ay kulang, siya ay tatawaging sinungaling sa harapan ng Diyos, sapagkat lahat ng bagay ay sukat ayon sa kapanahunan at ayon sa tunay na larawan ng katotohanan. Mga iniibig na mga kapatid, sinasabihan ko kayo'y matatalino na, sapagkat marami na kayong kaalaman. Pero manalangin kayong mainam sa harapan ng Diyos, na kayo'y bigyan niya ng tunay na lakas ng loob, na ang bawat mabuti't mainam na karunungan na inyong narinig ay inyong maisagawa. Na madaig ninyo ang pagtawag ng sanglibutan, na mapagtagumpayan nyo sa buhay na ito, unti-unti ang bawat mabubuting karunungan na mula sa Diyos. Sapagkat sa katotohanan nga, bagamat ito'y nilaganap na ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon siya'y mangingibig, ay tunay sa kanyang umiibig. Hindi nyo matatanggal ang lambong na yan, aking mga iniibig, hanggang hindi nyo napapaigting ang larawan ng inyong espiritu, na siyang tunay na nakakakita ng katotohanan na mula sa Diyos, na siyang tunay na nakakadama ng kanyang tunay na pag-ibig. Kaya sa buhay na ito, lagi na ang tao'y naghahanap ng kakampi sa sanglibutan, samantalang ang Diyos ay laging nasa sa kanya. Ngunit hindi niya hinahangad ang Diyos na kanyang maging kakampi. Hinahangad lamang niya sa Diyos na ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng lahat ng kanyang ibig. Unawain ninyo ang aking sinasabi. Huwag kayong tumulad sa iba. Huwag kayong magdala ng silo sa inyong mga paa upang gawing bitag sa pagdating ng panahon. Sapagkat ang Diyos ay hindi napapabiro, aking mga iniibig, at walang bahagi ng salita ng isang Kristo na binitawan, na mawawala ng kabuluhan. Lilipas ang langit at lupa, ngunit kailanman hindi lilipas ang isang kudlit sa kautusan hanggang ito'y matupad sa bawat isang pagkatao. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo, mga iniibig. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa sa inyo. Mula ngayon at magpakailanpaman paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.